Bagamat may ceasefire sa mga rebeldeng komunista, hindi raw ipo-pull out ang mga sundalong nakadeploy sa iba't ibang panig ng bansa. Pero giit ng NDF o ng National Democratic Front, dapat lisanin ng mga sundalo ang mga lugar kung saan sila nag-ooperate, partikular na ang mga lugar ng mga lumad. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Sa kabilang Jessica ng tuwa at positibong pagresponde ng NDF, yung political arm ng NPA tungkol sa unilateral ceasefire announcement ng Pangulo, hiling ng komunistang grupo dapat ding umalis na raw yung mga sundalo sa mga lugar na nila inukupan nila para sa mga military operation laban sa New People's Army. Bagay sa ngayon ay wala pa sa plano ng militar. And conducive to the resumption of the peace talks, I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF, effective immediately. Ito na marahil ang isa sa mga pinakamahalagang inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang State of the Nation address kahapon. Bagay na inasahan na ng marami matapos ang preliminary talk sa Oslo, Norway sa pagitan ng nooy papasok pa lang ng Philippine Government Peace Panel at mga kinatawa ng CPP, NPA, NDF. Kasama kasi ang unilateral ceasefire sa mga pinagkasundong gagawin bago bumalik sa formal na usapang pangkapayapaan ang dalawang grupo. Agaran kaming nagpalabas ng mensahe sa lahat ng ating mga units sa buong kapuluan, mula Apari hanggang Hulo, upang ipaalam sa lahat ang order ng ating Commander-in-Chief. Bagamat ititigil na raw nila ang kanilang mga opensiba laban sa New People's Army, tuloy umano ang pagsuporta ng AFP sa law enforcement operation ng mga pulis. Kung basta wala pong paglabag sa batas na nangyayari sa mga lugar na ito at wala pong rason para arestuhin sila ng pulis, safe po sila. Ang National Democratic Front ikinatuwa naman ang anunsyo ng Pangulo at nakahanda na raw silang tugunan ang pahayag na unilateral ceasefire. Gagawin naman yan pagka natanggap na namin yung kopya ng declaration ng ceasefire ni President Duterte, ay wala na rin offensive military campaigns and operations against the AFP, PNP at saka paramilitary. Alerted na rin ang mga forces ng CPP, NDF, NPA na gagawa ng ganun na declaration. Pero gate ng NDF, dapat kaakibat ng pag-anunsyo ng ceasefire ang pag-alis ng mga sundalo sa mga lugar kung saan sila nag-ooperate, lalo na umano sa mga lugar ng mga lumad. Hindi na sila pwede mag-occupy ng mga eskwelahan, yung mga barangay halls, at iba pa. At kailangan, siyempre, wala na yung pag-militarize. Pero isang araw bago i-anunsyo ang unilateral ceasefire, nagkabakbakan pa ang militar at New People's Army sa Compostela Valley noong linggo. Ayon sa 66 Infantry Battalion, 2 sa kanilang sundalo ang patay sa halos 1 oras na engkwentro. Pero 2 NPA din umano mula sa Guerrilla Front 25 ng Southern Mindanao Regional Command ang nasawi sa bakbakan. Bagamat marami pang kailangang himayin at ayusin, Jessica, tungkol sa unilateral ceasefire na inanunsyo ni Pangulong Duterte, isang mahalagang hakbang na raw yung ginawa ng administrasyon sa pag-anunsyo nito, bagamat kulang 1 buwan pa lamang sila sa pwesto. Bukod sa mga taon ng ceasefire na pinatutupad tuwing Pasko, 2011 pa huling nagkaroon ng unilateral ceasefire ang pamahalaan at ang rebeldeng komunistang grupo. At dahil maagang na-anunsyo itong tigil putukan, inaasahang makakatulong ito para mas magiging positibo ang formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng CPP, NPA, NDF na magaganap sa huling buwan ng huling bahagi ng susunod na buwan, Jessica. Okay, Rafi, parang good faith ito, no, para sa panig ng gobyerno. Nagpakita agad ng good faith si Pangulong Duterte by announcing the unilateral ceasefire. Since yesterday, ang naririnig lang natin puro favorable na reaction from the CPP, NPA, NDF. Pero hindi nila parang sinusuklian ng panawagan din for a ceasefire. Kasi yun ang sinabi mismo ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA. Sabi niya he expects the other side to respond accordingly. Pero wala pang anunsyo para sa ceasefire din on the part of the Communist Party, di ba? Nang makausap kasi natin Jessica, si Luis Halandoni, ang chairperson ng NDFPA, para nagigauge natin sa kanya, nagiging maingat din sila sa pagre-reciprocate nitong ceasefire, unilateral ceasefire announcement. Dahil gusto raw nila makita muna
yung wordings mismo ng announcement ng unilateral ceasefire na ibinigay ng Pangulo sa AFP para naman matugunan nila at mahimay nila kung ano yung mga nakapaloob dito. Dahil ang isa nga sa kanilang mga hinihiling ay dapat umalis yung mga sundalo dun sa mga areas na sabi nila ay inukupan ng militar para magkaroon ng mga military operation laban sa NPA. So yun yung kanilang hinihintay, magkaroon o ma-receive muna nila yung dokumento ng unilateral ceasefire bago naman sila magdeklara formally ng ganito ring ceasefire. Pero ayon kay Halandoni, nagbigay na rin naman sila ng abiso sa mga NPA forces na magkakaroon na ng ceasefire with the military, Jessica. Ano kaya ang time frame nito, Rafi, pag humarap uli sila, no, yung magkabilang panig sa Norway? I think last week of July or August na move yata yan to first week of August, di ba? Pag humarap sila doon, ano ba yun? May expectation ba na dapat nag-call na rin ng ceasefire ang CPP, NPA, NDF? Well, Jessica, parang ang sinasabi ng CPP, NPA, NDF, in the next few days ay magagawa na nila yung pagdideklara ng unilateral ceasefire. Yung formal na lang na pagtanggap ng wordings nitong unilateral ceasefire ng pamahalaan yung kanilang hinihintay. So, hindi na siguro magtatagal ay magdideklara na rin sila ng unilateral ceasefire. Actually, ito rin kasi yung isa sa mga requirements, ika nga, na hiningi dun sa ginawang preliminary talk sa Oslo noong nakaraang buwan. Isa rito yung pagdedeklara ng unilateral ceasefire at yung pagre-release ng mga political detainees. So yung isa ay natupad na at pangalawa nga namang inaabangan ay yung release ng political detainees bago magsimula yung formal peace talks sa last week ng susunod ng buwan, Jessica. At the rate things are going, Rafi, mukhang maganda, no? Maganda ang forecast na magkakaroon na talaga ng kapayapaan. Hindi lang peace talks, kundi meron na talagang concrete na kapayapaan pagdating sa gobyerno at sa relasyon nito sa CPP, NPA, NDF. Yun na nga, Jessica, ang kinaganda daw talaga nito, wala pang isang buwan yung pamahalaang Duterte, napakalayo na ng kanilang narating. Itong kanilang narating, yung pag-declare ng unilateral ceasefire, bagay na lagi dito na naaantala yung pag-uusap, yung formal talks between the CPP, NPA, NDF at ng Government of the Philippines. Dito lagi nagbabag down yung kanilang talks. Pero ngayon ay na-overcome na nila itong malaking hurdle, ika nga. So yun pa lang ay magandang balita na. At yung sinasabing ang release naman ng mga political detainees, kumbaga done deal na yan, bagamat marami pang kinakausap yung gobyerno ng Pilipinas para naman smoothly may patupad ito. So inaasahan nga pag nagbukas na itong formal peace talks ay mas marami pa silang magagawa. Ang pinaka-importante rito ay meron na kumbaga atmosphere of peace para mag-usap yung dalawang grupo at hindi na mag-aalala yung CPP, NPA, NDF na ma-aresto yung iba nilang mga kasamahan na nasa ground pa rin hanggang ngayon at nakikipagkonsulta sa mga armed group nila dito sa armed wing nila dito sa Pilipinas para naman mapaganda pa yung usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway, Jessica. In the meantime, itong nangyaring encounter sa Compostela Valley over the weekend, I suppose merong nag-handle dyan ngayon from both sides. Kasi di ba yung mga ganyang irritants, yun yata ang tawag nila dyan dapat nahahandle ng maayos para hindi maka-apekto dun sa progreso ng usapan, di ba? Yun na nga, Jessica, at natanungan natin yan. Pero ang sinasabi nila, sa ngayon ay kinukonsider nila yung law enforcement operation at yung mga ganitong engagements ay hindi talaga may iwasan. Pero ang sinasabi nila, isolated incident lamang yan at pinaka-importante ay labas pa naman yan doon sa isinagawang anunsyo ng Pangulo ng unilateral ceasefire at sinasabi ng AFP at maging ng NDFP ay hindi na mauulit yung mga ganyang mga aksyon. At pangako ng dalawang grupo ay wala ng offensive operation yung magkabilang grupo. Pero ayon nga sa AFP, hindi naman mapipigilan kung merong law enforcement operation naman yung PNP. So ang sinasabi nila sa rebelding grupo ay wag lang silang gumawa ng anumang criminal activity, magiging ligtas sila laban sa operasyon ng militar at ng PNP, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.